Morning sa inyong lahat 'no. So, eto regarding dun sa napag-uusapan sa GC 'no. Hindi 'to bagong issue actually, ilang years na 'to pagka may mga bagong traders laging nalilito sa ano ba talaga yung kailangan sundin or ano ba kailangan talaga yung tinitingnan sa FX book 'no. So, sa mga hindi nakakaalam yung FX book, eto yung legit na basehan kung yung isang trader is merong magandang performance. Hindi yung mga port snap, hindi yung mga nakikita niyo sa social media yung screenshot lang tapos ipanga-hype na nila 'no, or yung clip ng maiksing video ipanga-hype na nila. So kung gusto niyo talaga makita yung legitimacy ng kahit na sinong nanga-hype sa social media, hingan niyo ng FX book. Yan lang, wala na ibang paraan, okey? Yung detailed statement nadadaya rin kasi yun, na-e-editing kasi yun, eh. So hingan niyo na lang ng ano, screen record na kahit screen record kung hindi makapagbigay ng link, kahit screen record basta makita niyo lang na nire-refresh, ayan. Pagka nire-refresh mo kasi yung, HTML or yung browser 'no, kung edited yan, kung naka-inspect element yan, babalik yan sa original, ayan. So, katulad nito walang nagbago. So, kung ano yung gain, yun din yung absolute gain. So, walang nagbago, ayan. Okey, so ito yung sa mga hindi nakakaalam, ito yung $30 challenge natin last year na umabot ng 6,000 'no. Kaya lang malaki yung ano niyan, drawdown kasi yung first trade niyan talo. Bumagsak yan ng $19. Ayan, oh, ay 18. Bumagsak ng 18, medyo naka-recover lang. Kaya malaki talaga yung drawdown which is, I think, understandable kasi maliit talaga yung capital. So, what do you expect? Talagang tatamaan talaga ng malaking drawdown yan. Pero instead na ma-disappoint kayo sa drawdown, ma-amaze na lang kayo sa inabot ng capital. Anyway, hindi yan yung gustong pag-usapan ngayon. Ang gustong pag-usapan ngayon is, ano ba yung titingnan dito? Yung overall gain or etong absolute gain, 'no? So, sa mga hindi nakakaalam, okay, clear out ko, 'no? So, yung absolute gain nag-a-adjust 'to. Kung nagdadagdag ka ng capital, nagbabawas ka ng capital, nag-a-adjust 'yan. Pero in this case kasi dahil wala naman akong additional deposits 'no, $30 original, walang dagdag. Kaya ang tendency yung absolute gain tsaka yung gain parehas. Walang hindi siya lumayo 'no. Ah, Pagka halimbawa mag-insert ako ng kapital, yung panibagong percentage na generate ko na profits based na doon sa bagong overall na capital, yun yung pagbabasehan naman ng gain. Cumulative gain kasi 'to depende kung ano yung current na total capital, cumulative 'yan. Eto kasi napakasimple ng formula nito, total 'yan, absolute 'yan, eh, absolute. Kumbaga total investment mo, kahit pa ilang beses mo pinasok yung, deposits basta iko-compute niya 'yan, ilan yung total deposits mo, ilan yung naging profits mo, 'yan yung absolute gain. Okey? 'Yan. Eto naman kasi, the moment na magpasok ka ng additional deposits, lilit na yung abs gain kasi madadagdagan na yung deposits mo, eh. Liliit na 'yan, abs gain. Okay, so maraming forums kung saan dini-discuss 'yan. Ito may mga napakasimple lang ng explanation nito. Staff 'to ng MyFX book. So, ayan mga nagtatanong din. So, eto example niya, i-search niyo na lang. So, deposits 1,000, profit 500, gain is 50%. Balance is now 1,500. Deposits another 2,000. So, naging 3,500 na yung capital kasi nag-add siya ng 2,000. So, profits another 500, yield is 500 based na doon sa bagong capital which is 2,000 plus previous na 1,500. So, times 100. So, 14.2%. Okay? So, ngayon, yung 14.2%, ipa-plus niya yan doon sa doon sa 50%. Kaya 50 plus 14.2. So, yung overall niya ngayon, 64.2%. Pero yung absolute yield niya is 33.3%. Bakit 33.3%? Kasi nag-base lang siya doon sa deposits na nauna. Okay? Yan. Yan yung absolute. Tapos, sorry. Yung 1,000, yan yung total profits pala. Tapos, nag-base siya sa total deposits na 3,000. So, 1,000 plus 2,000, 3,000. Tapos, ang overall profits, 500 plus 500, 1,000. So, 33.3%. Kaya siya tinawag na absolute. Kasi napakasimple. Ilan yung total na investment, ilan yung total na kinita. Yun yung absolute. Di ba? Sa cumulative yield, nakadepende siya kung ilan yung current
na capital mo, ipa-plus niyo yun dun sa previous na profits, no? Parehas ito, ulitin ko lang, no? Sa first capital niya na 1,000, kumita siya ng $500, so 50% yan. So 50%. Ngayon, nag-inject siya ng panibagong 2,000 na capital. Ang total capital niya na ngayon is 3,500 kasi yung unang series, yung original capital niya na 1,000 naging 1,500. Ngayon, yung 1,500 dinagdagan niya ng 2,000 kaya naging 3,500. Tapos kumita yung 3,500 na yan ng 500 which is 14.2% lang. Ngayon, dinagdag niya lang yan doon sa unang 50%. Kaya ngayon, yung overall cumulative yield niya 64.2%. Pero yung absolute, bumaba. From 50%, bumaba ng 33.3%. Okay? Sa FX book na yan sumagot, napakasimple. Marami pang ibang explanation dyan. I-google nyo na lang, no? May mga formula talaga. Pero ito, ayan, no, sinimplihan lang ng may FX book. Sinimplihan lang yung sagot. Kung ano yung difference, no? So dito, balikan natin to. So dito, kaya hindi nag-adjust yung apps gain tsaka gain kasi walang additional deposits. Okay? Gets nyo, guys? Walang additional deposits. Meron kasing mga social media influencers, lalo na yung mga gutom na gutom. Lalo na yung mga gutom na gutom sa hype, no? Pinipilit nila. Proud pa sila, no? Pinipilit nila na ito yung basehan, yung overall gain. Pero to be fair, no, siyempre, to be fair, pinaghirapan nila yung account na yun para umabot sa ganun, ibigay natin yung credit, no? Pero, just to clear out things, no, kailangan, alam mo kung ano yung difference ng apps gain tsaka gain, no? Hindi pwedeng, pinanga-hype mo yung overall gain tas ang liit-liit ng absolute gain mo. Kasi, simple lang talaga. Hindi ko alam bakit nalilito yung iba, no? Hindi ko alam kung nalilito or talagang nagbubulag-bulagan sila dahil gusto nilang ang tao i-direct talaga dito sa game. So, ang naisip ko, recently meron akong nilalaro na account. Parang laro-laro lang. Gagawin ko, ipapasok ko ngayon dito. Okay? Para makita nyo. Yan, pasok natin dito. Wait lang, i-check ko lang yung account number. Okay. So, 2, 4, 8, 4, 1, 5, 2. Okay. I see. Markets. 24. Okay. Dito pala yan dapat. Sorry. Ano yung pangalan natin dito? Yung hindi nakaka-offend. Anong pan? Anong pan? $100. Okay, sige. Investor password. So, okay. Tingnan natin Gusto ko makita nyo kung ano yung perspective na gusto kong i-imply sa inyo. Okay? I-consider natin yung pinaglalaban ng iba, no? I-consider natin. Kasi pinaghirapan nila yung account na yun eh. Ang hirap-hirap mag-hype sa social media tapos babaray nyo lang sa comment section. Ay, nako. Hintayin lang natin na yan. Crunching numbers na. So, take me to my account. Ayan, na-insert na natin yung account sa FX Book. So, ito yung bago kong account na nilalaro. Okay? Okay. So, real yan. IC Markets yung broker. So, yan. Bakit magkaiba yung apps gain tsaka yung gain? Okay, explain ko sa inyo. Okay. So, yung original kasi na deposits nito, yan. Ngayon, $100 yan. Ang original na deposits niyan is $10. Kaya lang kasi nung first trade, yung $10, nag-negative $4. Kaya nagkaroon tayo ng drawdown na 45% agad ng $10. So ngayon, the next day, nag-insert ako ng another $10. So $20 na. Okay. Para makita nyo lang bakit nagbago. Okay. Tapos yung $20 na yan, umabot na yan ng 593%. Okay. Umabot na yan ng 593%. Ngayon, kahapon nag-insert ako ng panibagong $80. Ayan. So $100 na. So mas bumaba pa yung absolute gain niya. Ngayon, kailangan ko, eto yun nga yung sinasabi ko kanina. Straightforward, titingnan nyo, ilan yung total investment
versus sa total profits. Yun lang yun. So kung 100 yung total investment ko, tapos kumita ko ng $112 overall, absolute gain ko 112% lang. 'Di ba? Pero kung in relation dito sa naunang capital, 510% na yung inangat ng account. Kaya lang kasi nakaka-blind kasi 'to, ginagamit 'to ng mga ibang nangha-hype sa social media, lalo na pagka malaki na yung gain ta's ang liit ng absolute, dina-direct nila yung mata ng mga newbie, "Dito kayo tumingin." Tapos ipapang-hype nila, "Oh, monthly kaya kong kumita ng 510%." Tapos meron pa nag-explain, ito pa explanation niya, minsan kasi nakakalito yung gain tsaka absolute gain. Puwede niyong i-custom analysis or puwedeng ang pinaka the best daw na tingnan niyo is tingnan niyo yung monthly. Dito, tingnan niyo ngayon yung monthly na ano, na performance. Kahit dito maba-blinded ka pa rin, 510% pa rin yung lalabas diyan, 'di ba? Kasi nga nakadepende yan kung ilan yung current na capital, 'di ba? Current na capital mo. Ayan, oh, kinuha niya pa rin, anong kinuha niya? Tanungin ko kayo, anong kinuha niya dito? Yung absolute gain or yung overall gain? Yung overall gain pa rin, yung pinakita niya, hindi yung absolute gain. 'Di ba? Kasi merong nag-explain, "Wag ka na diyan tumingin sa gain tsaka abs gain, malilito ka lang diyan. Dito ka na lang tumingin sa monthly performance niya." O ayan, 510% pa rin yung pinakita niya dito, 'di ba? Actually kung halimbawa para sa'kin, mas pabor sa'kin kasi mas malaki yung percentage dito na titingnan niyo, pero hindi, eh. Ang goal ko is malinawan kayo kung ano talaga yung kailangan titingnan dito. Kasi common sense lang 'yan. Kung halimbawa kasi ang depensa nila, mag-base tayo dun sa original capital ko. Ang point ko ngayon, kung enough yung $10 ko, bakit ako nagdagdag ng another $10? 'Di ba? Dito naman the only reason bakit nagdagdag ako ng $80 kasi napapagala na ako, gusto kong mas mabilis. Akala ko nga sana mas mataas pa idagdag ko diyan kahapon, eh, 'di ba? Nasasayangan lang ako sa oras kaya gusto kong dagdagan, eh. Anyway, sa mga few weeks coming, try ko dagdagan pa 'to. Nage-gets niyo yung point ko, guys? Ayan, oh. So parang negosyo kasi yan, eh, ganito, nasaan na yung ano ko? Hmm, wait lang, Ito yung na-explain ko dun sa GC. Binibigyan ko sila ng analogy. Sige, portion of the screen. So halimbawa ganito, okey, negosyante ka. Ngayon, January, nag-start ka ng business. Naglabas ka ng 10K capital, okey? Ngayon dahil nagsisimula ka pa lang, February, kinulang yung 10K na capital mo. Kailangan mo magpaluwal para sa mga suppliers, 'no? So nag-insert ka na naman ng another 10K, okey? Ngayon, January, March, nag-insert ka naman ng another let's say 5K. Kinulang yung pangsahod mo, okey? Sisimula ka pa lang, eh. Ngayon, fast forward, let's say sabihin natin, December na, okey? Parating na yung bayarin ng ano, ng tax. Ngayon, kinulang ka na naman, okey? Nag-insert ka na naman ng let's say another 20K or 25 na lang para sarado 50K yung total, okey? 50K para lang ma-survive mo yung pagnenegosyo, okey? Which is yan yung kino-correlate natin sa trading. Ang trading parang nagnenegosyo ka, 'di ba? Ang pinagkaiba lang dito, hindi siya traditional business, 'no? Pero in terms of, investment and profits, 'no, parang negosyo talaga siya. Ngayon, eto na yung total na injected money natin sa negosyo, okey? Yan na yun. Pagdating ba ng January next year, in-evaluate natin yung per annum performance natin. Puwede ko bang sabihin na let's say kumita ako ng certain X na pera, puwede ko bang sabihin na etong X na 'to is puwede ko ba siyang ibangga sa original 10K na capital? Hindi. Kung ilan yung lahat invested ko dun sa negosyo ko, dun ko siya ibabangga. Para makita ko kung kumikita yung negosyo ko, 'di ba? Common sense. Basic accounting. Naku naman, 'wag niyo ng ano, lituhin yung mga tao. Napakasimple lang. Okey, kung enough na yung capital, bakit ka magdadagdag? Bakit ka mag-i-inject ng additional deposits? Okey?
Puwede ka naman mag-withdraw, bawasan mo para makahabol yung abs gain, lalaki rin 'yan. Bawasan mo para yung mga bagong trades mo, based na doon sa mas maliit na capital, so mas malaki ngayon yung abs gain mo. So didikit siya ngayon, 'di ba? Ay naku. Okay guys, hopefully 'no, liliit at lalaki talaga yung abs gain. Kung magdagdag ka ng capital, babawas ka ng capital. Mag-a-adjust 'yan. Pero yung gain, nadadagdagan 'yan every time na nagbabago ka ng, capital. Accumulative gains kasi 'yan, accumulative gains. Okay, so kung gusto mas malaki yung percentage na madagdag, magbawas ka ng capital. Pero siyempre, ang tanong kung kaya mo ng mas maliit na capital. Kung hindi, edi dagdag ka na lang, 'di ba? Normally yung mga taong concerns lang naman dito, 'no, sa FX book, 'no, diyan sa gain na 'yan, yung gutom na gutom ang hype, 'yan. Yung talagang, it's either meron silang ino-offer na course, ino-offer na copy trading, ino-offer na EA, ano, basta tingnan niyo na lang 'no, napapagod na akong mag-explain nito, paulit-ulit na lang 'to. Okay. Yan lang, hopefully nakatulong guys 'no, yun lang siguro. Let me know kung meron akong na-miss out 'no, or meron akong nasabi na hindi pa rin clear, message me. Alright guys, bye, God bless. Yan lang.